Konnichiwa buddies. So, dito tayo sa area pa rin ng Mindanao buddies. Ito buddies, ang pakita natin ay tatlong lood. So, pansinin niyo yan buddies. Isa niyang turtle marker. One of the heavenly steam creature. So, yan buddies, pag dyan tayo harap, 270 degrees yan, west. So, dito sa kinatayo natin ay east side to 90 degrees. So, pag papatong tayo dyan sa bato buddies ay makikita natin ang yahang buong area. So, yan buddies ay yan na yung BM natin o base marker o bench marker. So pag dito tayo papatong sa top ng pagong na to, ayan, nakikita natin yung ulo. Yan. Nandito yung buntot. Ito buddies ay pagong na walang paa, so hindi na to lalakad. Ang direksyon ng pagong na to buddies ay 140 degrees southeast. So dyan buddies ay old sapa na dyan. Old sapa. So papunta ang pagong doon sa sapa buddies, pero hindi na ito makakalakad kasi walang paa. May ulo, walang buntot at walang mga paa. So hindi ito lalakad. So pag dito naman tayo haharap buddies, dyan sisikat yung araw. Sa likod natin doon lulubog. Ito buddies ay may naka-okay to kasi pagong na to ay nasa gilid. Malaking isda. So yan buddies. Yan. Yang malaking isda. Yan. Diba? Hindi masyadong klaro kasi against the light. Kasi ang init na dito buddies. So sa gilid naman to buddies ay ito. Yan. Water element. Alon-alon. At saka ito pa buddies. Alon-alon din. Pero may grabing type na kasya yung 4 na daliri. So ibig sabihin, ang item ay pwede rang dukutin sa treasure underwater kasi yung ukit niya na isda. So ang load natin buddies ay dito mismo. Nandito yung isang digging spot natin. So sa area dito buddies, ayan, kita nyo yung maraming mga bato pero naka-arrange at naka-align. At dito lang mismo ang lagyan nila ng space para makapaghukay pa rin yung retrieval team. So ito buddies, yan, yung arrow na yan na pointing down. Marami pa yung ikot-ikot buddies, marami pa yung tabas-tabas, pero yung iba dyan ay pang decoy na. Kaya pag nagkamali ka pa ng pagdikod, mahukay mo yung decoy na walang load. Ito pa buddies, oh, isang confirmation na nandito yung digging spot. Yan, yung earth element o C na ibig sabihin ay entrance. So dito ka maghuhukay. At hindi ka nalalampas kasi may isang bato rin dito na ginawang lock point sa east side. So pag magkumpas naman tayo buddies dito sa load papunta doon, yang may isang bato na yan, azimuth 30 degrees, back azimuth 210 degrees. So nandito yung digging spot natin. Pag dyan tayo magkumpas 30 degrees dyan, so ang load natin ay 210 degrees. So pag magkumpas tayo dito buddies sa load at doon tayo harap, norte doon. So hindi ka lalampas kasi sa north side ay may isang bato na naka half buried. Yan. Ito buddies, oh. Ito. Yan. Naka half buried yan. Yan yung ginawang lock point sa north. At sa south portion naman buddies ay may isang bato din dyan na heart shape, kukuro. So
hindi ka lalampas kasi ginawa nilang lock dyan for other load. So pag galing ka dun sa may Kokoro ship o Kokoro marker, didiretso ka dito, dadaan ka sa passageway ito at yan. Saan ka didiretso? Sa load. So diretso tayo buddies. Dyan hindi ka na rin lalampas kasi may isang bato na ginawang lock point na sinadyang tinabas. Ito buddies, oh, passageway papunta sa isang load dun. So ito buddies, pag titingnan mo yan ng maigi buddies ay yan, parang heart na nakatagilid. So pag may heart yung site natin ay ibig sabihin prepared burial layout and wealth under patience and perseverance. Yan, ito ba so may isa pang hole. Yun, confirmation na isang load. So nandun yung load natin buddies sa gilid ng ulo ng pagong. So hindi ka lalampas buddies kasi ito ginawa nilang walling. Yan, sinadya pa yung kinating. Pag didiretso naman tayo buddies, papunta dun, tatamaan tayo sa 210 degrees, may tatamaan tayong isang bato na ginawang lock point para hindi ka lalampas dun sa sapa kasi ang load ay dito lang mismo. So lalakad pa tayo ng ilang step at dito tatamaan natin yung isang load. So buddies, ito yung tatamaan sa 210 degrees at yung isang bato na yan. Kasi pag nawala to buddies, ay nandyan pa yung isang malaking bato. At galing naman sa load buddies, hindi ka rin nalampas kasi may isa pang bato. At yan ay isa pa ring bato. So hindi ka talaga lalampas kasi nandito yung isang load. Ito pa buddies. So tingnan natin yan maiging buddies. Isang bato, isang bato. Isang bato. So pag didiretso tayo buddies, diretso tayo doon sa isang load doon. So pag babalik naman tayo, doon naman tayo galing papunta dito. Didiretso din tayo dito sa isang load. So tama at sakto yung alignment nila. Ito pa buddies, oh. Yan. Yung hole na yan. Na may water element din. So sloping. Saan didiretso? Diyan sa load natin. Itong hole na buddies ay ito yung confirmation ng load dito. Pag magkumpas naman tayo buddies dito sa load to other marker, dun ay 280 degrees. Tatamaan natin yung isang malaki na yang bato na yan na ginawang lock point doon. Dito naman tayo magkumpas buddies sa load papunta doon, may tatamaan tayong isang mas malaking bato doon mismo sa gilid ng sapa. Pero babalik tayo buddies sa BM natin para sa alignment sa load doon. Dito sa bato buddies sa top ng turtle. At doon naman tayo magkumpas. Yang bato na yan at tatamaan yan sa 240 degrees. So dito baka simot 60 degrees. Pag dito naman tayo buddies, paharap doon sa isang load doon, yung may isang malaking bato, 210 degrees dyan. Dito ay 30 degrees. Load to load ang alignment natin buddies. So dito sa load na to at sa load doon, 2 to 5 doon, 45 dito. 258 pattern buddies. 2 to 5 degrees, 45 degrees. So load to buddies. So pakita natin doon buddies para makita niyo ang isang load doon. So ito pa buddies. Yan. Na parang the same time box na talaga. Yan. So ito yung other confirmation sa load dyan. So ito pa, ito yung intersign buddies. So yan. Intersign.
So saan ka i-enter? Diyan, nandyan yung isang load. Ito pa yung may hole pa dito sa gilid oh. Yan. Confirmation din sa load dito. So pag maglakad ka dito baris, galing dito papunta doon. So 15 feet galing dito papunta doon sa isang marker. Lakarin natin ng 15 feet, tatamaan natin yun, yung isang marker doon. So right buddies, ito yan. Pag dito mo siya tingnan buddies ay naka-walling type na, at yung katabi niyang bato ay sloping. So didiretso doon sa baba kasi ang load natin buddies ay nang doon. Yung isang bato na yan, pag marker to marker tayo magkumpas, 150 degrees dyan, at dito ay 330 degrees. So ito buddies, so ito buddies ay ginawa nilang passageway, pero hindi ka lalampas kasi may bato dun na malaki na ginawa nilang lock para hindi ka lalampas dun sa baba kasi ang load ay nandyan lang mismo. So lalakad tayo dito buddies, papasok tayo sa kanilang enter sign. Ay, ilang passageway. Sorry, passageway pala. Ito buddies, nandito yung isang digging spot na tama yung pag maghukay ka ng 4x4 ay sakto lang kasi naka-layout naka-engineering layout, kaya tama-tama talaga yung sukat. Pag maghukay ka ng 5x4 pwede rin, pag hukay ka ng 4x4 pwede rin. So ito buddies ay naka-wall na, at yang isang bato na yan buddies, wuling na rin. Yan, klaro yung tabas na ginawa nila. O, sinadya talagang tinabas para gawing wuling. At yan buddies, wuling na rin yan. At yung tamago na yan ay naka-wall na rin. Ito ay naka-circle type buddies kasi ito may bato dyan. Yan, at yan, tapos yan, tapos yung maliit na bato. So pag ikunik mo lahat yan ay naka-circle type. So yung isang mismong load ay dito. At pag dito naman tayo buddies, pag dito tayo sa itong bato na to, naka-ladder to pag dito ka galing, pag bababa tayo, bang, tatamaan natin yung load natin mismo dito. Naka-ladder type. So pag dito naman tayo magkumpas buddies sa load to marker, 315 yung markers buddies, 135 yung load. Pag doon naman tayo buddies ay 315 doon yung bato na yun na naka-walling type, 135 dito. So kasi pag nawala to buddies ay nandun pa yung isa, at kung yun naman yung mawala, nandito pa yung isa. Yan, coordinated lahat. Ang mga bato dito buddies ay naka-arrange at coordinated. Ito pa buddies yung mga hole. Ito water element din. Ito pa, klaro yung chemicalized buddies sa pagtabas. Yan, klarong klaro yung chemical. So ito may tabas pa, water element din. Yan, alon-alon. So alright buddies, ito lang muna yung papakita namin sa ngayon. So ganito kahirap mag lokit ng load buddies. So babalik tayo doon sa BM natin. Ganito kahirap mag remap buddies, ganito kahirap mag decode. Kaya kapag wala kang background ay mawawala ka talaga sa TBL. Kasi ang pag trace ng digging spot ay napakahirap talaga, lalo na pag wala kang background sa decoding. So right buddies, sana may natutunan kayo kahit kunti sa mga vlogging namin, at sa mga patuloy na nagsuporta, nanonood
Salamat sa inyong lahat at sa mga subscribers, viewers, likers at commenters. Shout out sa inyong lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi ang dami nyo na. Salamat talaga sa inyong lahat. At yung mga buzzer ay salamat din, nakatulong din kayo eh. So huwag natin kalimutan lagi ang sabi ni Chris Sniper na eat, sleep, and explore. Never stop dreaming, never stop learning, never stop exploring. Sayonara, buddies.